Senator po. Kuya. Ako, handa akong susuko ng pulis din. Yan ang sasabi ko na hindi ako magtatago. Susuko din ako. Pero sir, hindi po ba kayo natatakot? Kasi sa mga pulis po yung idinawit po ninyo na mga kasama niyo sa Davao Death Squad. Tapos sa pulis din po kayo susukungan. Hindi naman kayo mababait man yung mga pulis nila. Yung iba talaga, yung kasamahan ko, yan lang ang suwang ko. At saka hindi ako natatakot. Hindi man lahat ng pulis magkasamang tao. Handa po ba kayo kung ano man yung consequences na pwedeng mangyari sa inyo? Handa po ako kung ano ang sa akin, harapin ko. Tingin niyo po ba iniipit po kayo ngayon? Bakit po ngayon kayo pinapa-aresto kung kailan sinisiwalat niyo yung nalalaman ninyo? Siguro ma'am, yan ang kuwan ko. Iniipit ko. So, yung kuwan ko naman, yung kaso ko naman, hindi man yun. Yung baril ko, meron man papel yan. Expired lang yung PTC ko, pero ang license ko hindi. So, nag-bill ako ng 2,000 pesos sa Quezon City. Sa Corte din nag-bill ako. Dito sa Maynila na ako nag-bill. Kasi nagtago naman noon ako. So, matagal-tagal din ako para makakuha. Ngayon, so, susuko din ako. Confident po Ba kayo na baka sakali daw po kasi may kailangan yung humarap sa korte sa Davao? Handa po ba kayong pumunta doon? Oo, handa din ako. Hindi po kayo mas natatakot doon kasi syempre Davao po yun, mas marami po kayong mga idinawit na mga tao na doon po naka-assign, doon po nakatira. Ako, handa na ako yung buhay ko. Binigay ko naman sa Diyos. Saka kung ano man mangyari sa akin, wala na akong magagawa. Basta itama ko lang yung pagkamali ko. confident po ba kayo na tatatuhin po kayo na maayos ni General De La Rosa? Diba nabanggit nyo rin po siya sa testimonya nyo, nakasama nyo rin po siya sa Davao sa operations noon? Ako, kung tanggapin niya ako, okay lang sa akin. Hindi naman ako masama ng program bato. Basta sa akin, aayos din ako nga susuko din. Yan lang ang kuwan ko. Sasabi ko, hindi ako natatakot. Anong pakiramdam nyo na hindi na raw ho kayo kinakailangan pang tumistigo ulit dito sa Senado? Kaya nga, nalulungkot din ako kung bakit hindi ako nagpapakistigos. So, totoo naman yung sinasabi ko. Miski ako wala akong grado, grade 1 lang ako, pero totoo naman, hindi ako pupunta dito kung hindi yung totoo. And hindi pa final yun, ha? Hindi pa final yun. Yan lang ang gusto kong masabi. Ngayon, kung ano man ang mangyari sa akin, nasa sa Diyos na yan. Basta, Sir, may napag-usapan na po ba tayo with yung arrangement din natin with the PNP? Wala, no? Ang coordination lang namin with the PNP is yung pag-receive kay Mr. Matubato ngayong umaga. So, yun lang ang arrangement. Sino po ba sir magre-receive? Ano daw po yung mangyayari? Ibubuk po ba siya? Well, alam naman ng PNP na kung ano Sir, yung proseso. camera. Alam na yung proseso. So, we will submit to the process. So what happens after this is entirely up to the people? Hindi. Temporary lang ito, no? Remember, bailable yung kaso niya. So, dadaanan lang yung kailangan pagdaanan, yung pag-post na ng bail, pag-arrange sa kanya, then kukuhanin ko ulit siya, yung custody. At hindi natin siya papabayaan. Sir, kukunin niyo siya ulit. Hindi, after matapos yon, kung hopefully by Monday ma-resolve na lahat, and then we'll be there to get Mr. Matubato. Okay, and then kayo na po ang bahala. Oo, hindi siya bibitaw. Sir, nire-request mo po ba na sa white suit? Wala, hindi. Bahala yung PNP kung saan nila i-accommodate, pero kumbaga i-turn over natin siya ng buo na maayos, and we expect him na ganun pa rin. Sir, is the chief Hindi naman, kasi kung gagawin natin yon at wala na tayong totally ng tiwala sa kapulisan, malaki problema ng ating bansa. So ngayon, tayo pa naman ay may tiwala sa kapulisan,
na hindi nila sasaktan si Mr. Matabato. Sir, si Chief PNP ba nasa Krami ngayon? Is he going to welcome? I don't think so kasi yata meron yata siyang previous appointment, previous commitment, pero hindi naman kailangan si Chief PNP ang sumalubong. Kahit sinong representative naman. In the meantime, where will he be detained? Yun na, we're expecting the PNP na nagawa yung mga arrangements na yun at titignan natin mamaya. Saan daw po siya kumbaga, temporarily embedded? Wala, I have no idea. Pero kasama po ba sa process with yung pagpunta niya sa Davao? Hindi, marami mga legal options. Titignan natin yan kung anong pwedeng gawin. In-explore natin lahat para ma-expedite yung kanyang commitment sa korte, yung kanyang pagpiyansa, tapos yun, para matapos lahat. How earliest tinitignan niyo, sir, na makakabalik sa custody ni Sir? Hopefully sa Monday. Yun na. At para ano na ulit, pwede na siya ulit i-wrap sa iba't ibang mga court. Wala akong obligasyon kay Senator Gordon. Anyway, tatapusin muna natin itong turnover na ito. Kung ano man ang mangyari dito, i-report ko yan directly sa Senate President kung ano ang nangyari. And then, everybody else will be informed after. Sir, bakit hindi po nasabi na hindi pa sigurado na kung totoo pwede pa siyang mag-testify ulit sir, sa Yes. Ako sabi po si Senator Gordon. Hindi naman necessarily kay Senator Gordon eh. Maraming paraan para mailabas muli ang istorya ni Mr. Matabato. Remember sinabi niya, lahat ng sinabi niya, yung mga pulis na minention niya, nakilala niya, umamin niya nakilala niya eh. Ayaw lang nilang ituro mismo ni Mr. Matabato kasi mapapahiya yung mga nagdududang mga senador na hindi niya kilala yung mga tao na yun. Ngayon yung sinasabing damaged goods, kesyo may kaso doon ng kidnapping case si Matabato, confessed hitman nga siya eh. Di ba? And in fact, that case proves na tama yung sinasabi niya na hindi lang naman siya taga-timpla ng kape doon sa heinous crime na parang pinapalabas nila, ganon. Paano niyo po i-convince yung committee na isama po ulit si I will do whatever I can. Sir, mag-file po. And ito, alam na nung mga taga-heinous crime section, nung mga pulis na yon, na may kaso si Mr. Matabato nung 2000 dahil nga kay Sally Macdum, pero kasama nila sa opisina. Hindi ba kayo nagtataka nun? Di ba? Yun nga ang proof na totoo yung sinasabi ni Mr. Matabato. Okay? Sige. Tayo. Thank you. Tara, punta cameraman. Sang, ito tayo sa harap. Pasit. Sa driver natin. Sana. Ay, pare. Sa. Sarap ka? Sige. Dali. Pindot. Go. Underbay ko muna. Sige lang. Sa ngayon po ay nakikita nyo po sa ating live video from FB ay sinusundan po natin ngayon yung convoy ni Senator Antonio Trillanes, kasama po itong si Edgar Matabato patungo nga po ng Philippine National Police sa Campo Crame. So hopefully pagdating doon na inaasahan sasalubungin na ito si Edgar Matabato ng mga representative mula sa Philippine National Police.
Ano yan? Yung tumakas sa likod eh. Sa likod na? Saan? Pinamimidya. Pinamimidya. Wala tayo ha. Tinan mo ha. Balik mo, ito mo lang, wala pa. Si Senator po, kulihan po. Ako, handa akong susuko ng pulis din. Yan ang sasabi ko na hindi ako magtatago. Susuko din ako. Pero sir, hindi po ba kayo natatakot? Kasi sa mga pulis po yung idinawit po ninyo na mga kasama niyo sa Davao Death Squad, tapos sa pulis din po kayo susukuhan. Hindi naman kayo mababait man yung mga pulis na iba. Yung iba talaga, yung kasamahan ko, yan lang ang suwang ko. At saka hindi ako natatakot. Hindi man lahat ng pulis magkasamang tao. Handa po ba kayo kung ano man yung consequences na pwedeng mangyari sa Handa po ako kung ano ang sa akin, harapin ko. Tingin niyo po ba iniipit po kayo ngayon? Bakit po ngayon kayo pinapa-aresto kung kailan sinisiwalat niyo yung nalalaman ninyo? Siguro ma'am, yan ang kung iniipit ko. So, yung kung ko naman, yung kaso ko naman, hindi man yun. Yung baril ko, meron man sa pill yan. Expired lang yung PTC ko, pero ang license ko hindi. So, nag-bill ako ng 2,000 pesos sa Quezon City. Sa Turte din nag-bill ako. Dito sa Maynila na ako nag-bill. Kasi Saan daw po siya kumbaga, temporarily indebted? Wala, I have no idea. Pero kasama po ba sa process with yung pagpunta niya sa Davao? Hindi, marami mga legal options. Titignan natin yan kung anong pwedeng gawin. In-explore natin lahat para ma-expedite yung kanyang commitment sa korte, yung kanyang pagpiyansa, tapos yun, para matapos lang. How earliest tinitignan niyo sir na makakabalik sa custody ni si Sir? Hopefully sa Monday. Yun na. At para ano na ulit, pwede na siya ulit i-wrap sa iba't ibang mga court. Wala akong obligasyon kay Senator Gordon. Anyway, tatapusin muna natin itong turnover na ito. Kung ano man ang mangyari dito, i-report ko yan directly sa Senate President kung ano ang nangyari. And then, everybody else will be informed after. Sir, bakit hindi po nasabi na hindi pa sigurado na kung totoo pwede pa siyang mag-testify ulit sir, sa Yes. Nakausap po si Senator Gordon. Hindi naman necessarily kay Senator Gordon eh. Sir, kukunin niyo siya ulit. Hindi, after matapos yon. Kung hopefully by Monday ma-resolve na lahat, and then we'll be there to get Mr. Matobato. Okay, and then kayo na po ang bahala. Kasi hindi siya bibitaw. Okay? Wala, hindi. Bahala yung PNP kung saan nila i-accommodate, pero kumbaga i-turn over natin siya ng buo na maayos, and we expect him na ganun pa rin. First, the chief Hindi naman, kasi kung gagawin natin yon at wala na tayong totally ng tiwala sa kapulisan, malaki problema ng ating bansa. So ngayon, tayo pa naman ay may tiwala sa kapulisan na hindi nila sasaktan si Mr. Matobato. Sir, si Chief PNP ba nasa krami ngayon? Is he going to welcome? I don't think so, kasi yata meron yata siyang previous appointment, previous commitment, pero hindi naman kailangan si Chief PNP ang sumalubong. Kahit sinong representative mo. In the meantime, where will he be detained? Yun na, we're expecting the PNP na nagawa yung mga arrangements na yun. At titingnan natin. Totoo naman yung sinasabi ko. Miski ako wala akong grado, grade 1 lang ako. Pero totoo naman, hindi ako pupunta dito kung hindi yung totoo. And hindi pa final yun Hindi pa final yun. Yan lang ang gusto kong masabi. Ngayon, kung ano man ang mangyari sa akin, nasa sa Diyos na yan. Basta, paano ba?
Sir, may napag-usapan na po ba tayo with yung arrangement din natin with the PNP? Wala, no? Ang coordination lang namin with the PNP is yung pag-receive kay Mr. Masubato ngayong umaga. So, yun lang ang arrangement. Sino po ba sir yung magre-receive? Ano daw po yung mangyayari? Ibubuk po ba siya? Well, alam naman ng mga PNP na kung ano Sir, yung proseso. Alam na yung proseso. So, we will submit to the process. Hindi. Temporary lang ito, no? Remember, bailable yung kaso niya. So, dadaanan lang yung kailangan pagdaanan, yung pag-post na ng bail, pag-arrange sa kanya, then kukuhanin ko ulit siya, yung custody. At hindi natin siya papabayaan. Eh, nagtago naman noon ako. So, matagal-tagal din ako para makakuha. Ngayon, so, susuko din ako. Confident po Ba kayo na baka sakali daw po kasi may kailangan yung humarap sa korte sa Davao? Handa po ba kayong pumunta doon? Oo, handa din ako. Hindi po ba kayo mas natatakot doon? Kasi syempre Davao po yun, mas marami po kayong mga idinawit na mga tao na doon po naka-assign, doon po nakatira. Ako, handa na ako yung buhay ko. Ang binigay ko naman sa Diyos. At saka, kung ano man mangyari sa akin, wala na akong magagawa. Basta, itama ko lang yung pagkamali ko. Confident po ba kayo na tatatuhin po kayo na maayos ni General De La Rosa? Di ba nabanggit nyo rin po siya sa testimonya nyo, nakasama nyo rin po siya sa Davao sa operations noon? Ako, kung tanggapin niya ako, okay lang sa akin. Hindi naman ako masama ng loob ng bato. Basta sa akin, aayos din ako nga susuko din. Yan lang ang kuha ko. Isasabi ko. Hindi ako natatakot. Anong pakiramdam nyo na hindi na raw ho kayo kinakailangan pang tumistigo ulit dito sa Senado? Kaya nga nalulungkot din ako kung bakit hindi ako nagpapatestigos.